Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na ang puso at dedikasyon ay para sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na senior citizen. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, marami na akong nakitang mga kwento ng kalusugan, mga tagumpay at maging mga aral. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang paksa na madalas napapabayaan. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Gerontology, ang pag-inom ng maling bitamina habang tayo ay nagkakaedad ay maaaring magpataas ng panganib ng stroke, pagpalya ng bato o paghina ng pag-iisip ng hanggang 58%. Ang mas nakababahala pa ay ang katotohanang maraming nakatatanda ang umiinom ng mga bitaminang ito araw-araw nang hindi namamalayan ang mga potensyal na panganib. Nakakatakot, hindi po ba? May ilang bitamina na lihim na nagpapahina sa katawan ng isang senior habang ang iba naman ay mahalaga para sa mas mahabang buhay, mas mabagal na pagtanda at mas mahusay na memorya. Nakakagulat ang mga karaniwang salarin ay madalas ang mga bitamina na laging makikita sa mga patalastas at ibinebenta sa mga botika. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, hindi ko lamang ipapakita sa inyo kung ano ang ligtas o mapanganib, kundi pati na rin ang tunay na halaga na binabayaran ng maraming senior dahil sa mga desisyon na sinigurado sa kanila na malusog. Dahil minsan ang inaakala ninyong nakakatulong ay nagdudulot pa ng mas malaking panganib kaysa sa inaakala ninyo. Sa artikulong ito, ilalatag ko ang 3 bitamina na kung kayo ay higit sa 5 taong gulang, ay dapat ninyong inumin araw-araw at 3 dapat ninyong iwasan dahil ang mga kahihinatnan ay maaaring makasama sa inyong mga bato paningin o maging sa inyong kalinawan ng isip. Upang matiyak na hindi kayo makaligtaan ng anumang personalisadong payo sa kalusugan, inaanyayahan ko kayong i-click ang bell at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito nagagawa. Mag-type ng 1 sa comments kung nagustuhan ninyo ang video na ito at 0 naman kung hindi para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang ating talakayan. Narito ang 3 uri ng bitamina na dapat iwasan ng mga taong lampas sa 5 anyos. Una, malaking doses ng vitamin A, ang lihim na kaaway ng inyong mga buto. Isa sa pinakamalupit na katotohanan ng pagtanda ay ang unti-unting pagbabago sa ating katawan. Ang ating mga buto na dati matibay at maaasahan ay nagiging marupok. Noong kabataan natin, ang isang simpleng pagkadapa na maaaring magdulot lang ng pasa ay maaari nang maging sanhi ng bali sa balakang na permanenteng magpapabago sa ating buhay. Ang hindi alam ng karamihan sa mga senior, ang isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan ng kanilang mga buto ay maaaring nasa loob lamang ng kanilang cabinet ng gamot, nagkukunwaring isang mabuting suplemento ng vitamin A na may mataas na dosis. Ang vitamin A ay matatagpuan sa maraming multivitamins at mga gamot na nabibili ng walang reseta, lalo na sa mga sumusuporta sa immune system at sa kalusugan ng mata. Madalas itong itinatampok bilang isang mabisang antioxidant o suplemento para sa paningin. Ngunit narito ang problema, ipinakita ng mga klinikal na pagsisiyasat na ang labis na pagkonsumo ng preformed vitamin A, ang synthetic, na uri na karaniwang tinatawag na retinol, retinyl acetate, o retinyl palmitate ay nagpapabilis ng pagrupok ng buto at lubhang nagpapataas ng panganib ng bali, lalo na sa mga kababaihang higit sa 5 taong gulang. Ang pagkuha ng vitamin A mula sa mga pagkain tulad ng kalabasa o karot ay hindi delikado. Ang beta-carotene na nasa mga ito ay ginagawa lamang ng katawan na vitamin A kung kinakailangan. Ang tunay na dahilan ng pag-aalala ay ang mga suplemento at fortified foods na nagbibigay ng preformed vitamin A sa dami na madaling lumampas sa katanggap-tanggap na maximum intake level
na 3,000 IU bawat araw. Ang sobrang pagkonsumo nito sa paglipas ng panahon ay hindi lamang nagdudulot ng marupok na buto, maaari rin itong maging sanhi ng pananakit ng ulo, pagkahilo tuyong balat, pagbigat ng trabaho ng atay, at sa mga malalang kaso, pinsala sa utak. Gayunpaman, maraming nakatatanda ang patuloy na umiinom ng mga suplementong ito dahil sa paniniwalang mas mabuti. Ang kaisipang ito ay partikular na mapanganib dahil pinapalala nito ang isang malawakang takot, ang takot na mawalan ng paningin. Totoo na ang vitamin A ay mahalaga para sa kalusugan ng mata sa isang tiyak na antas. Ngunit ang pag-inom ng megadoses sa pag-asang maprotektahan ang paningin ay maaring makompromiso ang mismong mga bagay na sinusubukan nating panatilihin sa pagtanda, ang kakayahang kumilos at ang kalayaan. Bukod pa rito, ang paggaling mula sa isang bali ay bihirang madali. Ang isang tila hindi nakapipinsalang bitamina ay maaaring mauwi sa maraming negatibong kahihinatnan, kabilang ang pagkaospital, pagbawas ng kakayahang kumilos, at pagtaas ng pag-asa sa iba. Ang pinakamahusay na gawin, iwasan ang mga suplemento na naglalaman ng malalaking halaga ng preformed vitamin A, maliban kung ito ay inireseta ng inyong doktor. Sa halip unahin ang mga pagkaing mayaman sa beta-carotene at kumonsulta sa isang mapagkakatiwalaang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago magdagdag ng anumang bitamina sa inyong pang-araw-araw na gawain. Ngunit hindi lamang vitamin A ang lobo na nagbabalat kayong tupa. May isa pang kilalang bitamina na matatagpuan sa maraming multivitamins at ipinapakilala bilang may mga benepisyo para sa puso na maaring lihim na magpataas ng iyong panganib sa stroke at cancer kapag ito ay synthetic. Suriin natin ng mas malaliman ang susunod na nakatagong banta na ito. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. Ikalawa, synthetic na vitamin E, ang pekeng tagapagtanggol ng iyong puso. Ang pag-inom ng bitamina na ipinapakilala bilang mabuti para sa iyong puso ay tila nakakapanatag. Ang sakit sa puso ay higit pa sa isang panganib para sa mga nakatatanda. Ito ay isang karaniwang pangyayari. Kaya't kapag nakakita tayo ng isang soft gel ng vitamin E na nangangako ng proteksyon, ito ay tila isang simpleng gawa ng pag-asa. Isang tableta sa isang araw upang maiwasan ang panganib. Ngunit paano kung ang mismong gawaing ito na ginawa ng may mabuting hangarin ay lihim na naglalagay sa panganib ng iyong buhay at iyong puso? Ang synthetic na vitamin E na karaniwang nasa mga over-the-counter na multivitamins at ibinebenta bilang DL-alpha tocopherol ay hindi idinisenyo upang ma-metabolize ang iyong katawan. Bagamat ito ay isang synthetic na bersyon na nilalayong gayahin ang natural na anyo, iba ang paggana nito sa loob ng katawan. At ang siyensya ay nakalulungkot. Ayon sa ilang malawakang pag-aaral, kabilang ang SELECT study ng National Cancer Institute, ang mataas na dosis ng synthetic na vitamin E ay nauugnay sa 17% na pagtaas sa insidente ng prostate cancer. Iyon pa lamang ay sapat na para mag-atubili ang sinuman. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Ang labis na synthetic na vitamin E ay naiugnay din sa mas mataas na panganib ng hemorrhagic stroke, isang partikular na nakamamatay na uri ng stroke na dulot ng pagdurugo sa utak. Ginagawa nitong mas vulnerable ang mga senior na umiinom na ng mga pampanipis ng dugo sa pamamagitan ng paggambala sa paggana ng vitamin K na mahalaga para sa pamumuo ng dugo. Higit pa rito, maaaring palitan ng synthetic na vitamin E at hadlangan ang pagsipsip ng iba pang anyo ng vitamin E, kabilang ang gamma tocopherol na may mahahalagang tungkulin bilang antioxidant lalo na sa colon at baga. Bakit ito mahalaga?
Dahil hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa mga numero sa isang klinikal na eksperimento. Pinag-uusapan natin ang isang maliit na pang-araw-araw na pagpili na maaaring magpalala sa mga panganib na sinusubukan nating iwasan. Karamihan sa mga senior ay umiinom ng bitamina upang maging mas proaktibo at ligtas. Ngunit ang seguridad na yon ay nagiging isang mapanganib na ilusyon kapag ito ay batay sa mga pekeng shortcut at maling label. Ang natural na vitamin E, na kilala rin bilang D-alpha tocopherol, ay mas madaling masipsip ng katawan at dapat lamang inumin sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor, lalo na kung kumakain ka na ng dieta na mayaman sa mga madahong gulay, almendras at malusog na taba. Tandaan, hindi laging mas mabuti ang mas marami. Minsan ang mas marami ay maaaring mapanganib. Ngunit kung ang synthetic na vitamin E ay isang pekeng tagapagtanggol, may isa pang bitamina na madalas na inaabuso at pinupuri na maaaring nagdudulot ng pinsala sa loob. Nasa bawat gamot sa sipon carbonated tablet at immune-boosting na produkto sa merkado ito. At ang labis na dosis nito ay maaaring aktwal na kumakalaban sa iyong mga bato. Susunod pag-usapan natin ito. Ikatlo, malaking dosis ng vitamin C, ang panganib na nakatago sa kumikinang na bulab. Ang vitamin C ay may pakiramdam na halos masaya. Nangangako ito ng suporta sa immune system, bumubula sa iyong baso, at may kasamang hindi sinasabing garantiya na ito ay ligtas. Sa katunayan, kinakailangan daw ito. Para sa mga nakatatanda na takot magkasakit, lalo na sa panahon ng sipon at trangkaso, ito ay parang isang lifeline. Sino ba naman ang ayaw ng isang matatag na immune system sa edad na 70, 80 o 90? Gayunpaman, tulad ng maraming bagay sa buhay, ang labis na isang magandang bagay ay maaaring lihim na maging isang problema. At iilan lamang ang nakakaalam na ang sobrang vitamin C ay isa sa mga tahimik na mamamatay na yon. Kapag ang vitamin C ay ginagamit ng labis karaniwang higit sa 1,000 mamay ng araw-araw, binabago nito ang katawan sa halip na dumaan lamang dito nang hindi nagdudulot ng pinsala. Ang oxalate, isang sangkap na maaaring magkristal at magdulot ng masakit na bato sa bato-kidney stones, ay nalilikha kapag ang malalaking dosis ng vitamin C ay natutunaw. Sa mga matatanda, lalo na sa mga may humihinang paggana ng bato, isang karaniwang problema sa pagtanda ang tunay na panganib ay ang bigat sa isang tumatandang sistema ng bato na hindi na gaanong epektibo sa pagsala ng dumi. Ang mas nakakabahala ay ang katotohanang ang mga panganib na ito ay madalas na nakatago sa likod ng isang kurtina ng marketing. Ang mga effervescent tablet na naglalaman ng 1,000 mg ng vitamin C ay ibinebenta bilang isang pang-araw-araw na suplemento para sa wellness. Ang ilang mga senior na umiinom nito 2 beses sa isang araw o higit pa dahil sa takot na magkasakit ay maaaring naglalagay sa kanilang sarili sa panganib para sa mga problema sa bato, isyu sa panunaw at nutritional imbalances. Ang paglobo ng tiyan pulikat at pagtatae ay simula pa lamang. Bukod dito, ang pangmatagalang labis na pagkonsumo ng isolated synthetic vitamin C ay maaaring makahadlang sa pagsipsip ng copper, isang mineral na mahalaga para sa tumatandang buto at utak. Ang nagpapahirap dito ay ang katotohanang ang vitamin C ay talagang kailangan. Sinusuportahan nito ang immunity, ang paggawa ng collagen, at maging ang pamamahala ng mood. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa pinagmulan at pagmomoderate. Karaniwang sapat na at mas ligtas para sa mga senior na kumonsumo ng 200 hanggang 500 mg ng bawat araw, lalo na kapag nakuha ng organiko mula sa mga pagkain tulad ng citrus bell pepper, strawberry at broccoli. Ang mga ito ay nag-aalok ng vitamin C sa isang balanseng anyo, kasama ang mga bioflavonoid at enzyme na sumusuporta sa tamang pagsipsip at paggana.
Kaya sa susunod na kukunin ninyo ang orange na bubbly tablet na yon, isipin kung tinutulungan ninyo o binibigyan ng sobrang bigat ang inyong katawan. Bukod dito, may mga bitamina na kabaligtaran ang epekto sa vitamin C na maaring mapanganib ng labis. Sila ay mas mahusay kaysa sa mga synthetic na katapat sa pagpapagaling pagprotekta at pagbibigay lakas sa mga tumatandang katawan. Ngayon na ang oras upang ilipat ang ating atensyon mula sa mga bagay na dapat iwasan patungo sa 3 mahahalagang bitamina na dapat inumin ng bawat senior araw-araw. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, tumungo na tayo sa susunod na punto. 3 uri ng bitamina na kailangang inumin araw-araw ng mga taong higit sa Sector 65. Una, vitamin B12, ang mahalagang kislap na lihim na nawawala sa tumatandang katawan. Maraming pagbabago ang dala ng pagtanda. Ang ilan ay halata at ang iba ay hindi. Isa sa pinakalihim ngunit malalim na pagbabago na nangyayari pagkatapos ng edad na 60 ay ang tahimik na pagbawas sa kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng vitamin B12, isang sangkap na napakahalaga na kahit ang isang maliit na kakulangan ay maaaring magsimulang unti-unting alisin ang ating kalayaan, isang nakalimutang pangalan o isang pagod na umaga sa bawat pagkakataon. Bagamat ang B12 ay madalas na tinutukoy bilang energy vitamin, marami pa itong ibang gamit. Ito ay mahalaga para sa paggana ng utak, paggawa ng red blood cell, kalusugan ng mga ugat nerve, at maging sa emosyonal na katatagan. Para sa mga senior ito ay mga lifeline, hindi mga luho. Gayunpaman, maraming nakatatanda ang hindi alam na sila ay may kakulangan. Ang tunay na problema ay biyolohiya, hindi kinakailangang nutrisyon. Habang tayo ay tumatanda, ang ating tiyan ay gumagawa ng mas kaunting hydrochloric acid, kaya nagiging mas mahirap na makuha ang B12 flow mula sa pagkain. Ibig sabihin, kahit na kumakain ka ng masustansyang pagkain ng iyong katawan, ay maaari pa ring kulang sa mahalagang nutrient na ito. Ang mga sintomas ng kakulangan sa B12 ay madalas na isinasantabi bilang karaniwang bahagi ng pagtanda, pagkawala ng memorya, pagkapagod pangingilig sa mga kamay o paa, o pagiging taday matamlay. Ngunit ang madalas na nakakalimutan ay ang mga sintomas na ito ay maaaring unti-unting lumala at sa huli ay magdulot ng anemia, hindi na maibabalik na pinsala sa ugat o kahit na mga senyales na katulad ng demensya. Bukod pa rito, hindi ito nagpapakita ng malaki hanggang sa nagawa na ang pinsala. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-inom ng suplemento ay hindi lamang kapaki-pakinabang, kundi kinakailangan para sa mga senior. Ngunit mahalaga ang anyo. Dahil sa mismong mga problema sa pagsipsip na mayroon ang mga tumatandang katawan, ang mga oral na tableta ay madalas na hindi gumagana ng maayos. Ang mga sublinguals sa ilalim ng dila na lozenges o sprays ang pinaka-epektibo dahil pumapasok ito sa daluyan ng dugo nang hindi dumadaan sa digestive tract. Ang perpektong uri. Ang methylcobalamin ang natural at bioavailable na anyo ng vitamin B12 na agad na kinikilala ng iyong katawan. Ang 500 hanggang 1,000 micrograms lamang bawat araw ay madalas na nagpapabuti ng pag-iisip, nagbabawas ng pagkapagod at nagpapanumbalik ng kalinawan pagkatapos lamang ng ilang linggo. Maraming mga senior ang nag-uulat ng mga benepisyong nagpabago sa kanilang buhay, kabilang ang mas mahusay na mood, mas mataas na focus, at mas kaunting pagkadapa dahil sa pagpapanumbalik ng paggana ng ugat. Ito ay hindi mahika. Sa wakas ay nakukuha na ng katawan ang matagal na nitong hinahanap. Gayunpaman, ang B12 ay isang bahagi lamang ng equation. Ang susunod na bitamina ay nagbibigay sa atin ng lakas sa istruktura na kailangan natin upang manatiling tuwid at aktibo.
Kung ang vitamin B12 ay nagpapasigla sa utak at mga ugat, ito naman ay sumusuporta sa ating mga buto balanse at maging sa ating laban sa depresyon, bukod pa sa immunity. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bitamina na karamihan sa mga senior ay labis na kulang, ngunit bihirang isaalang-alang hanggat hindi pa huli ang lahat. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. Ikalawa, vitamin D3, ang lihim na tagapagtanggol ng lakas, katatagan at sigla. Mayroong isang napakaseryosong katangian ng pagtanda, hindi lamang sa mga halatang paraan, kundi pati na rin sa mga lihim na pagkawala ang balanseng. Dati nating binabaliwala ang kumpiyansa sa bawat kilos, ang katatagan ng immune system, at ang masayahing disposisyon na dati madaling dumating. Bagamat ang vitamin D3 ay isa sa pinakamadalas na kulang na nutrient sa mga taong higit sa 7 iilan lamang ang nakakaalam na may papel ito sa lahat ng mga bagay na ito. Bagamat madalas itong ibinebenta bilang bone vitamin, ang vitamin D3 ay higit pa riyan. Ito ay isang master key na nagpapabuti sa paggana ng kalamnan, nagpapalakas ng immune system, nagbubukas ng pagsipsip ng calcium, at sumusuporta pa sa kalusugan ng isip. Ngunit narito ang problema, ang kakayahan ng ating balat na gumawa ng D3 mula sa sikat ng araw ay lubhang bumababa habang tayo ay tumatanda. Ang dating nakukuha sa loob ng 20 minuto ng sikat ng araw sa edad na 30 nga ngayon ay nangangailangan na ng ilang oras. At kahit na maaaring hindi pa rin ito sapat, lalo na para sa mga taong mas madalas na nasa loob ng bahay o sa mga lugar na hindi masyadong nasisikatan ng araw tulad ng ilang probinsya sa Pilipinas tuwing tag-ulan. Ang mga epekto ng kakulangan sa D3 ay madalas na unti-unting lumilitaw at walang babala, mas mataas na pagkakataon ng bali osteoporosis at pagkadapa mga sakit na maaring magpabago ng buhay ng isang senior. Bukod sa sakit, ang isang nabaling bukong-bukong sa edad na 30 ay hindi katulad ng isang nabaling balakang sa edad na 70. Maari itong mga hulugan ng pagka-ospital, pagkawala ng kalayaan, o mas malala pa. Ngunit higit sa mga buto, ang vitamin D3 ay may malaking epekto sa immunity na partikular na mahalaga sa isang mundo kung saan ang mga virus at sakit sa paghinga ay tunay na panganib sa mga nakatatanda. At mayroon pa ang pananaliksik ay lalong nag-uugnay sa mababang antas ng D3 sa pagkapagod, depresyon at paghina ng pag-iisip, mga sintomas na madalas isinasantabi bilang natural na bahagi ng pagtanda, ngunit maaaring malunasan. Ang pag-inom ng D3 supplement ay isang paraan upang maibalik ang lakas, katatagan at sigla, hindi lamang para maiwasan ang mga problema. Upang mapabuti ang pagsipsip, inirerekomenda ng mga eksperto ang pag-inom ng 1,000 hanggang 2,000 IU bawat araw, mas mabuti kung kasama ng pagkain na may malusog na taba. Ang pag-ampon sa maliit na gawin na ito ay may potensyal na magbigay ng malaking benepisyo na nagbabalik ng kumpiyansa sa iyong mga hakbang, kalinawan, sa iyong pag-iisip at sigla sa iyong mga araw. Gayunpaman, may isa pang bitamina na gumaganap bilang isang traffic director para sa calcium na ginagabayan ito palayo sa iyong mga ugat at papunta sa iyong mga buto kung saan ito nararapat. Habang ang vitamin D3 ay tumutulong na maibalik ang balanse at lakas sa katawan, kahit na ang pinakamahusay na suporta sa buto ay maaaring kumalaban sa iyo kung hindi mo nakukuha ang karagdagang bitaminang ito. Ngayon, tuklasin natin ang mahalagang papel ng vitamin K2 na madalas na hindi pinapansin. Ikatlo, vitamin K2, ang hindi kilalang bayani na pumipigil sa calcium na kumalaban sa iyo. Habang tumatanda, mas nagiging mulat tayo sa ating mga buto sa bawat langit-ngit, bawat maingat na hakbang. Upang maprotektahan ang mga ito,
pinapayuhan tayong uminom ng calcium. Itinataguyod ito ng mga komersyal, inirereseta ng mga doktor at maraming nakatatanda ang masunuring sumusunod. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang calcium ay maaaring lihim na maging isang panganib sa halip na isang proteksyon kung wala itong tamang kasama ang vitamin K2. Mas kilala ang vitamin K1 na tumutulong sa pamumuo ng dugo kaysa sa vitamin K2. Ang K2 ay may karagdagang madalas na hindi pinapansing tungkulin. Inililipat nito ang calcium mula sa malambot na tissue tulad ng mga bato kasukasuan at mga ugat patungo sa mga buto at ngipin. Ginagabayan nito ang makapangyarihang mineral na ito sa mga lugar kung saan ito ay nagpapagaling at papalayo sa mga lugar kung saan ito maaaring magdulot ng tahimik na pinsala na parang isang matalinong traffic director. Bakit? Dahil ang calcium ay maaaring magdulot ng bato sa bato pagtigas ng mga ugat, artery calcification at paninigas ng kasukasuan. Kapag napunta ito sa maling lugar, lahat ay lumalala sa pagtanda. Kapag umiinom tayo ng mga suplemento ng calcium o vitamin D na nagpapataas ng antas ng calcium sa dugo, ang pangangailangan ng katawan para sa K2 ay lalong nagiging mahalaga. Kung wala ang K2 upang gabayan ito, ang calcium na yon ay maaaring hindi mapunta kung saan mo ito gusto. Ayon sa bagong pananaliksik, ang kakulangan sa K2 ay maaaring isang nakatagong sanhi ng maraming issue sa cardiovascular sa mga matatanda, lalo na sa mga umiinom na ng gamot para sa diabetes, alta presyon o kolesterol. Ngunit ang K2 ay may isang lihim na kahangahangang kalidad. Pinapatibay nito ang kalansay bukod sa pagprotekta sa mga ugat. Ang regular na pagkonsumo ng kakunoy ay naiugnay sa mas mataas na bone mineral density at mas mababang insidente ng bali, lalo na ang mga bali sa balakang na kabilang sa mga pinakamatinding pinsala para sa mga nasa hustong gulang na higit sa 65. Gayunpaman, ang karaniwang pagkain ng mga Pilipino na maaring kulang sa mga fermented na pagkain tulad ng mga partikular na keso at natto, kung saan natural na sagana ang K2, ay kadalasang kulang pa rin sa makapangyarihang mineral na ito. Ang isang suplemento ng K sa anyong MK7 na kilala sa pambihirang pagsipsip nito at matagal na epekto sa katawan ang pinakamakatwiran at epektibong opsyon para sa karamihan ng mga senior. Ang simpleng pag-inom ng 90 hanggang 180 micrograms bawat araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang calcium na tahimik na pinoprotektahan ng iyong mga bato-puso at buto mula sa loob. Ang halaga na iyong binabayaran. Sa huli, ang mga bitamina na pinipili nating inumin o hindi ay higit pa sa mga tableta. Sila ay maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw na lihim na humuhubog sa kalidad ng ating buhay habang tayo ay tumatanda. Naaapektuhan nito ang ating kakayahang mag-isip, ng malinaw maglakad, ng matatag, matulog, ng mahimbing at gumising sa umaga na may sigla o pagod. Sa katotohanan, karamihan sa atin ay hindi namamalayan ng mga epekto hanggang sa lumitaw ang mga ito lihim, unti-unti. At minsan ay hindi na maibabalik. Bilang inyong doktora, nakita ko na ang napakaraming may mabuting hangarin na mga lolo at lola na uminom ng mga suplemento na sa huli ay mas nakasama pa kaysa nakabuti. Uminom sila hindi dahil sila ay irresponsable, kundi dahil naniwala sila sa mga label patalastas at mga luma ng payo. Ang tahimik na halaga ay ang tiwalang yon na madalas ay nailagay sa mali. Iyan ang tunay na halaga na iyong binabayaran, hindi lamang pera, kundi ang pagsasarili, kalinawan ng isip at kumpiyansa. Natutunan ko sa aking karanasan na walang magic bullet pagdating sa kalusugan at pagtanda. Ito ay tungkol sa patuloy na paggawa ng maliliit at matatalinong desisyon.
Ito ay tungkol sa pagpili ng mga sustansya na umayon sa iyong katawan, hindi kumukontra rito. Ito ay tungkol sa pagiging iyong pinakamahusay na tagapagtaguyod, pagtatanong, at pagtingin lampas sa mga label, lalo na kapag ipinipilit ng lipunan na humanap ka ng mabilis na lunas. Habang tayo ay tumatanda, lalo nating napagtatanto na ang ating katawan ay hindi na bumabawi ng kasing bilis. Bawat desisyon ay may epekto. Ang ilan ay tumutulong, ang ilan ay nakakasakit. Marahil mayroong mas pangkalahatang aral na matututunan. Sa lahat ng ito, dapat tayong manatiling mausisa tungkol sa ating sarili. Ang pagtanda ay hindi ang katapusan ng pagtuklas. Ito ay ang simula ng isang mas sinadyang paglalakbay. At bawat desisyon na ginagawa natin tungkol sa ating kalusugan ay isang pagkakataon upang igalang ang mga taon na natitira sa atin at ang buhay na ating nabuhay na. Bahagi nito ang pagtatanong ng mahihirap na tanong tulad ng, talaga bang nakakatulong ito sa akin? O Mikey, inaalam ko lang ba ito dahil sinabihan ako? Ang inyong kalusugan ay hindi produkto ng isang bote, isang brand, o kahit isang komersyal. Ito ay pag-aari ninyo at ang katotohanan iyon ay lalong nagiging sagrado habang tayo ay tumatanda. Narito ang aking huling pagninilay, huwag hayaang may halaga ang katahimikan. Magtanong, mag-aral, gumawa ng mga pagsasaayos. Alamin kung bakit. Kunin kung ano ang nagpapalusog sa iyong buto-puso at isipan at bitawan kung ano ang nagpapabigat sa iyo. Ang inyong mga taon ngayon ay kasing halaga ng mga nauna. Huwag hayaang isang label ang magdikta ng mga pagpipilian na dapat gawin ng iyong katawan. Isang mahalagang aral at paanyaya. Bilang pangwakas na aral, tandaan po natin na ang tunay na yaman sa ating pagtanda ay ang kalidad ng ating buhay. Hindi sapat na humaba ang buhay. Ang mahalaga ay ang buhay sigla at kaligayahan sa loob ng bawat taon na iyon. Ang pagiging matalino sa ating mga pinipiling bitamina ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapanatili ng ating kalayaan, lakas at kalinawan ng isip. Ngayon, inaanyayahan ko po kayong kumilos. Maglaan po tayo ng sandali para mag-isip. Pagkatapos, ibahagi po ninyo sa comments sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na nais ninyong isabuhay. Sa ating paglalakbay na ito, magtulungan po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, paki-comment po ng 1. Kung hindi naman, maaari po kayong mag-comment ng 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga susunod nating pag-uusap. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa akin. Para sa mas marami pang mga video na tulad nito, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like at i-share ang video na ito sa ating mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat po sa panonood at naway maging masaya at makabuluhan ang inyong pamumuhay.